May tinig mula sa malayo, narinig ng aking puso. Humingi ng tulong ang kapwa ko. Ang palad ko'y inabot ko, serbisyong bayanihan. Serbisyong bayanihan. Vivo el ayudahan. Abri ang pad sa mga nanginahanglan, gugma sa Diyos ang kasandigan. Gugma sa Diyos ang kasandigan. Mahirap man o mayaman, gabus igwang paninimbakan. Pamamya o kapara emo kalingwan, itatak mo king puso't isipan. Serbisyong bayanihan. May api, may dukha, matay, may luha, Walang anuman sa buhay. Sino ang kanilang karamay sa gitna ng bigati at lumbay? paglalagad nga tinabangan, Buhi ang pagkabangay. magkasikad saray bangkang kukulan, panangaro na Diyos o sandigan. Napanglawan wenno na bakna, ang amin at darapang na. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong kaligtaan. Itatak sa puso't isipan. Itatak sa puso at isipan. Serbisyong bayan, serbisyong bayanihan. Buhay ang pagtutulungan. Isang palad sa Mga kailangan. pag-ibig ng Diyos ang sandigan. Pag-ibig ang sandigan. Hirap man o mayaman, lahat may pananagutan. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong nakitan. Itatak sa puso't isipan. Itatak sa puso at isipan. Serbisyong bayanihan. Balikan sa buhay, maasahan na kulay. Balikan sa buhay, maasahan na kulay. Balikan sa buhay, maasahan na kulay. Serbisyong bayanihan. Magandang hapon sa inyong lahat mga kasambahay. This is the last day of the year. December 31st, 2025, mga kasambahay, Wednesday. Doon sa mga hindi pa nakakaalam ng petsa sa panahon ngayon, I do not know, sa ingay. Mga kasambahay, ang muli ang aming pagbati ng isang magandang hapon sa lahat na nanonood ng Servisyo Bayanihan live sa Radyo Labrador 1350. May podcast pa. Live din po sa UNTV at sa social media. Thank you, thank you, thank you, thank you. Naubos ang taon at kayo po ay nananatiling nanonood at nakikinig. At syempre, yung dalawang bata na laging bumabati sa amin. Hello, Thank you so Marky. much. Elias at saka Teo, thank you so much. At syempre, sa ating kuya, Daniel Rason. Kuya, maraming salamat sa Diyos. Paumanhin sa aming mga pagkukulang. Salamat sa Diyos, kuya. Mahal namin kayo. And this time, pabatiin na natin, live in the studio, Miss Jackie Aquino. Hello! Magandang hapon po. Hello. Okay, of course, Miss Annie, my BFF, magandang hapon sa inyo. Siyempre, kay Teo at kay Elias, kayong dalawa, binabati ko rin. Salamat sa lahat ng pagbati sa buong taon ng 2025. Salamat, nakakapagod yun, no? And cute nila. And then, of course, sa ating mga suki ng Serbisyong Bayanihan, magandang hapon po sa inyo lahat. At salamat! Buong taon ay nandyan po kayo. Salamat po sa Diyos. Thank you very much, Miss Jackie. Mag-BFF again. 31st.
Last day of the month. Sa lahat naman nakikinig, thank you. Walang hanggang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagmamahal niyo sa amin, sa pananatiling nakatutok. Miss Jackie, sa pagtatapos ng taon 2025, we're about to enter the new quarter, a new quarter of a century. Oo nga. Oh. Kasi 25 years. So, quarter. Quarter na yun. Imagine. Opo. Grabe. Opo, yan. Ang bilis ng panahon. O, diba, Miss Annie? That's correct. So, Talaga naman. pagdating ng January, ano na ako? 12 years na ako. Wow! Nakalabing 2 taon ka na rin dito. Maraming salamat, Miss Jackie, sa pagkikipagtyaga mo. Pagsapit ng anong buwan? January. Talaga naman. 12 Yes, years po. mo na. Salamat sa Diyos, Miss Jackie Salamat Aquino. sa Diyos. Maraming salamat. At sabi nga, mabilis na lumilipas ang taon. Mga kasambahay, na sa awa at tulong ng Diyos ay naging kasangkapan tayo upang maging instrumento, upang makatulong sa ating kapwang nangangailangan. At bago tuluyang magtapos ang taon, ating balikan sandali ang highlights ng ating pagbabayanihan. Let's watch this! Sa pagtatapos ng taong 2025, panahon na upang ating muling balikan ang bawat kwentong naging bahagi ng ating programa. Isang taon ng walang sawang paglilingkod mula sa pag-abot ng tulong medikal sa mga barangay kung saan libo-libong mga kababayan natin ang nakinabang mula Luzon hanggang Mindanao. Hanggang sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga pamilyang may pangarap na makapagsimulang muli, mga munting puhunang naging tulay para sa mas maginhawang buhay at nagbigay lakas sa isang pamilyang patuloy na lumalaban ng patas, namumuhay ng tapat at malinis para maitaguyod ang maayos na pamumuhay. Hindi lamang ang mga pamilyang ito ang ating natugunan, maging ang mga kababayan nating nangangailangan ng tulong kung paano ang unang hakbang na gagawin sa mga suliraning may kaugnayan sa serbisyo ng iba't ibang government agencies. Bukod dito, nakapaghatid tayo ng mga napapanahong talakayan na nagbigay ng impormasyon at kaalaman sa ating mga kababayan. Sa taong ito rin, nasaksihan natin na ang bawat medical mission ay naging tulay tungo sa kaginhawaan. At ang bawat livelihood assistance ay naging binhi ng pag-angat sa bawat kamay na ating hinawakan, sa bawat pusong nabigyan natin ng pag-asa. Mas lalo nating nakita ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Sa taon ding ito, muli nating nasilayan ang mga kababayan nating kumapit sa pag-asa, mga pusong nanghihina, matang unti-unting nawawalan ng liwanag, at mga katawang sinisikil ng sakit. At sa bawat paghingi nila ng tulong, naroon ang ating programa. Sa awa at tulong ng Diyos, katuwang ang ating partners na handang sumalo sa kanilang pangangailangan. Mula sa unang hakbang, sa paghanap kung saan sila maaaring makakuha ng pangdagdag sa gastusin para sa kanilang pagpapagamot, sa bawat check-up na kinailangan nilang pagdaanan, hanggang sa mismong sandali ng kanilang operasyon, hindi natin sila iniwanan. At maging pagkatapos ng operasyon, patuloy natin silang inalalayan. Tinitiyak na ang paggaling ay hindi lang pangako, kundi realidad. Hindi lamang sa unang yugto namin kayo sasamahan, kundi hanggang sa dulo ay patuloy namin kayong susuportahan.
Nako, Miss Jackie talaga naman. Ikaw, Yes, tingnan Miss- mo naman yung mga napanood natin muli. Actually, Miss Annie, pag nung nakita ko nga, parang, alam mo yon, nagiging sentimental ako. Ang dami-dami po natin natulungan, ang dami-dami po natin mga medical missions na nagawa kung saan man, maski dun sa mga malalayong lugar. And then, of course, ang dami rin natin nabigyan ng guarantee letters, no? Ang dami-dami kasing naghihirap at walang financial, no? Na pangangailangan. That's correct. Yes, and Oh. importante po yun, Miss Annie. That's correct. May mga operations assistance, di ba po? At ganun din, gusto rin natin magpasalamat sa mga ahensya na naging partner natin. Ano mga binibigay na tulong nito? Siyempre, yung mga katulad ng mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, mga ganyan. Nagbibigay sila ng mga advice. Uy, yung loan ko sa Pag-ibig, ano nang nangyari? Ay, maiilit ba yung bahay ko? Mga tipong ganon. Yes. Sa social security system, ay, paano ngayon yan? Yung yung pension ko, bakit ganito, bakit ganyan? So, mga tipong ganon. So, yung mga ahensya ng ating pamahalaan, naging partner natin sa Paglilingkod Bayan, thank you, thank you! Ano pa yung mga naipagkaloob natin? Oh, yung mga live blue. Yes, Miss Annie, doon naman ako masyadong umiiyak. Parang ako ang nabigyan ng livelihood. No, pag nakikita ko sila, napakasaya talaga. Talagang may pag-asa na naman. And of course, yung mga educational topics, dami-dami po natin naging guest, no? And ang dami na pag-usapan, ang dami natin natutunan, maski tayo, Miss Annie, no? And yun na nga, gaya ng sinabi ko, parang very sentimental ako. Pag pinag-usapan yung mga services na ipinagkaloob natin. Totoo naman, may mga nakakaiyak, may mga nakakatawa. But most of the time, talaga naman po, ang dinudulog problema, dapat ma-resolve mo yun para at least gumanda yung kanilang pakiramdam at ma-resolve talaga ng tutuhanan. Di ba po, yung kanilang problema. Kung wala kang pagkakakitaan, paano yun? May livelihood. Yan, di ba? Yes, Kakakuha tayo ng tulong. Yan, most of the time, nandiyan yung BH Party List na tumutugon naman doon sa mga livelihood programs. At syempre, pangunahin diyan yung MCGI. Di ba po? MCGI, Members Church of God International. Kahit maliit, pag sinumatotal mo, let's say for example, yung puhunan na binigay mo, let's say for example, magmula ka sa 5,000, 10,000, 15,000, mga tipong ganon. Miss Jackie, sa halagang yan, sa dami mong tinutulungan, ako mahina ako sa math, mga kasambahay. Pero pag kinukompute ko, naku po talaga naman, yung pinamimigay, kahit na mahina kayo sa mathematics, talagang makukompute nyo, mga kasambahay, na napakalaking halaga yan kung susumahin mo. Okay. Maliit na halaga, doon sa ibang mga tao, malaking halaga sa kanila yon. Yes. Dahil, yun, kapital nila, halimbawa, 2,000, 5,000 doon sa turon, pagtitinda ng turon, di ba po? Yes tingin, po. ako, Yes. maliit nga, di ba? Sabi Yes ko. po. Pero para sa kanila, naku po, gold yun, ginto yun. Tama po yan, Miss Annie. At hindi lang po yan, pag sila naman po ang kumikita, sila naman po ay nakakatulong dun sa kanilang, kunyari, kapitbahay, kamag-anak, mga kaibigan, no? Yung sinasabi nga sa English, yung pay it forward. That's correct. Yes po. Opo. Yun ang tinuturo rin ni Brother Eli Soriano, ni Kuya Daniel Lazon. Opo. Totoo po naman yan, mga kasambahay. And kapag nabigyan naman kasi dito, hindi naman kami maghihintay ng kapalit. Turo naman sa amin yan. Ni Kuya, ni Brad Eli na kung ano man ang naipagkaloob mo sa kapwa mo, huwag ka na magantay na may kapalit yan. Okay, so hindi naman babalikan ka para, tinulungan ka namin, dapat may balik sa amin. Yes. Ang binanggit mo nga, para naman pagka umayos ka na, ibig sabihin, maging maganda, may awa ang Diyos. Diba? Nabiyayaan ka. Kahit pa paano makatulong ka sa kapwa mo. Yes. Actually, Miss Annie, noon, pagdating nga sa politika, natatandaan ko, si Pinoy, kunyari, may magbibigay sa kanya nung siya po ay tatakbo. Ganun na ng tatay ko. Iniisip nila, kung itong tao ay parang mag-expect na sila ay tutulungan at bibigyan ng kung ano-ano, hindi nila kukunin yung pera. Ganyan. Salamat. Siyempre, di ba, parang kailangan din yun sa kampanya. Pero talagang hindi nila kukunin. Ibabalik. Yan. Opo, yung mga Aquino naman ay tested naman yan. Di ba po?
yung tatay mo nasisiraan ng sasakyan in the middle of the road. Sige, kasi luma yung ganyan sasakyan, di ba? Okay, pero senador na yan, congressman na yan. Sige, yan ang naalala kay Senator Butch. Okay, muli, salamat sa Diyos, salamat po sa mga nakatuwang natin ngayong taon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, salamat. And this time, moving on. Alam mo, Miss Jackie, mayat maya ka bang may delivery package ngayong magtatapos na ang taon? I do not know anything about that. I don't have any experience, kahit isa. Wala akong alam. At dahil panahon ng marami pa ang umahabol sa mga exchange gifts, hindi na iwasan na kung minsan ay nawawala ang iyong order o parcel. Alam mo, nagpapasalamat ako dito sa aming BFF na ito. Alam mo kung bakit? Nung dumating dito, naku talaga naman. Ito talaga, napaka loyal friend. Ayan. Ganito yan si Miss Jackie. Okay. Dito, ang dami-dami kaming, ito, this is for you, this is for you, this is for you. Taon-taon, gumaganyan po yan si Miss Jackie. At upang maiwasan yan, here are some SB tips on how to secure packages and deliveries para rin po ma-prevent yung loss or theft online orders during the holidays. Ngayong mas madami na ang nag-online shopping, tumataas din ang panganib ng maling delivery at package theft. Kaya mahalagang maging mapanuri at maingat sa bawat padala na ating tinatanggap. Ito ang ilang tips para makasiguro na secure ang iyong package. Una, i-track ang iyong order sa official app o website ng store o courier. Iwasan ang pag-click sa mga kahinahinalang link mula sa text o email. Pangalawa, tiyaking lehitimo ang delivery personnel. Humingi ng valid ID at tingnan kung naka-uniform bago tanggapin ang package. Pangatlo, suriing mabuti ang package bago buksan. Kung may pinsala o kakaibang laman, agad ipaalam sa courier o online seller. Pang-apat, kung madalas kang wala sa bahay, mag-install ng security camera o gumamit ng smart delivery box upang mapanatiling ligtas ang mga padala. Panglima, huwag ibahagi sa social media ang tracking number o delivery details upang maiwasan ang posibleng pang-aabuso. Pang-anim, itago ang resibo, confirmation email o anumang proof of delivery hanggang makumpirmang maayos ang natanggap na item. Pang-pito, makipag-ugnayan lamang sa opisyal na customer service channels kung may concern o reklamo hinggil sa iyong delivery. Tandaan na ang kaligtasan ng bawat delivery ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at responsable. Nako, Miss Annie, mabuti na lang at wala po kayong experience dyan. Kasi yung iba, talagang tuloy-tuloy. Order ng order. Kasi parang ang dali eh. Hindi ka na kailangan umalis o lumabas ng bahay, ganyan. Ang dali-dali mag-order. Tapos yung iba, hindi naman ganun kamahal. So order, ang dami-daming ino-order. Ito, minsan may nangyari sa akin. I was not feeling well inside the house. Ayoko na sanang lumabas pa. Pero naman, dun sa lugar ko naman, parang few steps lang. Nandun ka na sa Trinoma, nandun ka na sa ano po. Ayoko nang lumabas, pero nagtatry akong mag-order ng ganyan. Pero talagang mahihilo ako eh. Hanggang sa nahilo nga ako. Sabi ko, hindi, matutulog na lang muna ako, tapos mamaya lalabas ako. Kasi wala talaga, hindi ako marunong. Kayo, Miss Jackie, ano yung mga pwede mong ma-share diyan? Yan, so meron kasing mga app, no? Tapos pwede ka mag-order online apps. Tapos syempre itatrack nyo yung order mo. Kunyari, may official app, tapos may website na official o yung store or yung courier. Minsan, kung hindi ka talagang maalam, ang dami-daming talagang naengganyo ka. Tapos hindi naman talaga sila legit. Diba? Tapos order ka ng order, tapos biglang hindi na makakarating sa'yo. Ang mahirap kasi, pag ikaw ay nagrereklamo or binabalik, minsan sa ibang app na
na medyo hindi talaga legit. Okay. Napakahirap Okay. gawin. Miss Jackie, sinabi mo yung ganyan. Yes. Doon sa puntong yan, mayroon kami dito sa Action Center. Dito tayo. And dumating sa punto na determined at first yung nagrereklamo. So, then in-elevate namin yan doon sa DTI, sa Department of Trade and Industry. And talaga naman, ginawa naman ng paraan ng DTI. May sulat na ganito. Tumatakbo na yung complaint. Pero siguro napagod yung complainant. Sabi niya, Yes. kasi sabi, imagine, 2005, nag-order ako. Ang in-order ko, mayroon pa sinasabi na, itong pwede mo magamit na ito sa pang-trim nung mga Halaman. mga damo. Damo. Okay. Yes. Alam mo ang dumating na order niya? Mhm. Isang maliit na siguro 20 Kunting? pesos na 20 pesos na instead na yung panggupit ng damo, yung panggupit ng papel ng Ng bata. So sobrang inis nung tao sa umpisa. Nung lumalakad na yung kanyang complaint, siguro napagod yun kasi etong gagawin ko. Yes, po. Pero dapat determined tayo dito. Alam mo kung bakit? The more na hindi natin ito pinapansin, Yes. the more na maglalakas ng loob yung mga yan. Totoo, Miss Annie. Totoo yan. Kaya nga pinapahirapan nga nila yung mga proseso ng pagko-complain para mapagod ang mga tao. Pero dapat hindi. Yan. Tama yung sinabi mo. Ano pa yung gusto mong ipabatid dyan, Miss Jackie? Yeah, so minsan, so yung iba, kukunan ng picture habang binubuksan mo yung package. Pwede naman buksan sa harapan ng yung driver or yung rider, no. Pero minsan wala naman silang walang connection. Okay. Sila lang ang delivery delivery man. Opo. And wala talaga silang connection. Opo. Ganyan. Ayan. So, mahirap kung sabi, kung mali ito, bubuksan ko. Kung mali, bakit ko pa gagawin sa harapan mo? Kasi, titingnan mo lang. Tapos, kung ibabalik mo rin sa akin, wala rin mangyayari. Kailangan mag-complain ka sa DTI. Ayan na naman. Yan. Siguro, Pahirapan. alam mo, it's good thing that natatatalakay natin dyan. Baka, mayroon tayong mga mababatas na hindi na masyadong busy sa politika. Di ba po? Pero kasi ngayon, whether you like it or not, busy sa politika. Baka itong mga ganito, mapansin ninyo, malaking bagay ito. Ibig sabihin, mapaglilingkuran nyo dito yung bayan. Yes, Yung mamamayan. actually, Miss Annie. Sige. Ano pa yung pang-apat dyan na nabanggit kanina po? Yes. So minsan, dadating nga yung rider, tapos tatawagan ka. Nandito na yung delivery mo at ganun. Tapos, kunyari, magbabayad ka. Hindi ka nagbayad ng online payment. Wala ka sa bahay, di ba? So, kailangan either iiwanan mo yung pera kung may kasama ka sa bahay. Kung wala, parang babalik pa sila. Parang ganyan. Basta mahirap rin yung scheduling. Kasi hindi na nila alam. Minsan, ang dami-dami po nilang dinadaanan, tapos traffic. What if may mga security cam, o kaya ilalagay na lang doon. Iwanan ko sa security guard nyo kung may security guard po kayo. Yes. Pero, pwede yung gano'n. Ina-allow nyo din po yan. Iba. Like, kunyari ako, minsan wala po ako sa bahay. So, tinanong ko yung rider. I said, pwede bang ikaw na lang ang bayaran ko ng GCash? Tapos, siya na lang magbabayad doon sa yung vendor. Okay. Yun, pumayag naman po siya. Okay. Yung ganun Ayan. pwede pala yun. Okay. Pero, paano kung makatagpo ka ng yung delivery, yung rider na hindi pwede Yes. palang pagkatiwalaan? Yes. Hindi lumipad na yung binigay mong Opo. Actually, Miss Annie, yung mga riders, meron silang I see. parang meron silang, may nagpupulis sa kanila. Okay. So, ibig sabihin, So, lukuhin mo ako ngayon. Yeah, wala di ka ba ng po? trabaho. May problema ka kasi, kung sila, napupulis sila, di yung mga products na yan ay dapat din napupulis. Okay. But that under ng DTI yan. Yes, hindi na po sa kanila. Okay. Okay. What next, Miss Jackie? Thank you. Yes. So, minsan naman, kunyari, meron kang mga pinopost na hindi dapat na i-post. Ganyan. Kunyari, online, tracking number or details or whatever. So, malalaman ng ibang tao tungkol doon sa package mo. Naku po. Diba? Parang yung ganun din, umalis ka ng bahay, nagbakasyon ka,
tapos ang dami-dami mong pinost, o de dadating na yung mga magnanakaw, akyat bahay, kasi alam nila wala ka doon. Naku po, ayan. So, kailangan din ba yung resibo, yung mga confirmation ng email, yung mga Yes, ganyan? Miss Annie. So kung ikaw ay magrereklamo, kailangan kompleto ka sa papeles o kung anong ipapakita sa telepono, yung mga exchange ng communication, tapos syempre yung resibo or kunyari sasabihin na the package was delivered or ganyan. So dapat lahat yan itatago mo. Huwag mong erase. Huwag mong delete. Ayun. Naku po, palibasa wala akong experience dito. Talaga naman. Sabi ko sa kanila, gusto ko magpaturo. Pero tapos na naman yung taon. Okay lang, Miss Annie. Okay lang. Alam ko naman, at saka hindi ka naman yung tipong, yung addict sa lahat ng mga binibili. May mga ganyan. Ay, Ang wala. daming Wala po akong experience diyan. Kasi para sa akin, parang mas lalo ako ma-stress nung mga ganun-ganun. Kaysa tatawag na lang, ganito-ganito. Mga, basta ayoko nang maraming pinipindot. Yes, Nakaka-stress yes. sa akin yan. And Miss Annie, kung hindi mo naman kailangan, di ba? Hindi naman emergency, hindi mo kailangan, okay lang. I Ayan. mean, matatapos ang araw, hindi mo naisip. Okay. Nakatipid ka pa, Miss Annie. Ano pa ang pwede natin may advice, Miss Jackie, batay doon sa ating napanood a while ago? Thank you po. Yes, so syempre, minsan kailangan na yan makipag-ugnayan lamang sa official na customer service channels. 'Di ba? Kasi yung iba, madami rin tumatawag, ang galing-galing nila magsalita, alam nila kung ano ang gusto mo, sanay na sanay sila, pero mga scam rin yun. Okay, so Mahirap, at least Miss Annie. ikaw din, mayroon kang karanasan sa mga ganyan. Mga kasambahay, sana magsilbing aral din ito doon sa ating mga kababayan na most of the time nabibiktima nito. So, Miss Jackie, thank you for that. Okay, stand by for a while. Akala nyo tapos na kami, hindi pa po. We'll pause for a short break at agad magbabalik ang serbisyong bayanihan. Welcome back muli mga kasambahay. Magandang hapon ulit sa ating mga kasambahay. Alam mo, Miss Jackie, sa panahon ngayon, madalas nating naririnig ang salitang antibiotics. Mabilis daw po na solusyon, mabilis na ginhawa. Pero, alam ba natin na kapag mali ang paggamit nito, maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa ating kalusugan. Miss Jackie, ngayong hapon, ating tatalakayin ang mga dapat at huwag gawin pagdating sa antibiotics. Paano ito dapat iniinom? Kailan talaga kailangan? At bakit delikado ang pag-inom ng walang reseta? Miss Jackie. Yes, thank you po, Miss Annie. At upang liwanagin yan, narito po ang ating panauhin ngayong hapon. Siya po ay chairperson of the Department of Microbiology and Parasitology ng University of Perpetual Help na sa Dalta College of Medicine. Please welcome po to our program, Dr. Erwin G. Benedicto. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyong oras, Dr. Erwin. Good afternoon, Miss Jackie and Miss Annie. It's my pleasure to be with you this afternoon. And Happy New Year! Yes! Happy New Year! Alam mo, ang unang tanong natin kay Dr. Benedicto, marami kasi sa atin agad umiinom ng antibiotics. Pag may ubo, pag may sipon, pag may lagnat. Itatanong natin kay Doc Benedicto, bakit mahalagang alamin muna kung talagang kailangan ito? Doc Benedicto, sige nga po, anong sagot natin doon? Ang antibiotic ay hindi siya over-the-counter drug. That is why kailangan ng prescription ng doktor para magkaroon or bago uminom ng antibiotic. Ano yung reason? Ang antibiotic ay mahalaga para sa paggamot ng bacterial infection. Currently, for a near 30 years from now, there is no new antibiotic that will come in our pipeline in the pharmaceutical company. Kaya kailangan natin alagaan yung current antibiotic para hindi magkaroon ng bacterial resistance. Therefore, it is very important na kahit may ubo, sipon, hindi lang tayo basta-basta
uminom ng antibiotic. Kailangan magpakonsulta sa doktor kung kailangan talaga na umpisahan ng antibiotic o hindi. Ano ng paliwanag ni Doc, Miss Jackie? Kailangan daw yung antibiotics hindi nabibili yan over the counter. May prescription. Bakit? Need yan para dun sa bacterial infection. Kapag may resistance na yan, 30 years from now, wala tayong mabibiling ganyan. Ibig sabihin, Doc, aaralin pa muna bago ka makatuklas ng panibago na gamot. O sige, Miss Jackie, Yes. go ahead. Okay, ganito pala kahalaga ito. Ayan. Grabe, Doc, dito sa pinapaliwanag mo, parang gusto ko na maging doktor. Ayan. Talaga? Maging doktor. Sige. Pasyente na lang ni Miss Okay. Annie. Go ahead, Miss Jackie. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Benedicto. Marami ang nag-akala na yung antibiotics nga ay ang lunas nga sa lahat ng sakit, no? So ano po yung katotohanan tungkol dito? Lalo na kung ang sakit ay dulot nga ng isang viral infection, kunyari tulad ng simpon, tulad ng trangkaso po. Dr. Benedicto? Okay, ang antibiotic ay gamot specifically para sa bacterial infection. Kung magsabi tayo kung ano yung infection, maraming dahilan. Pwedeng virus, pwedeng fungal, pwedeng parasitic. At ang antibiotic ay hindi para sa mga agents na ito. Ang antibiotic ay para lang sa bakterya. And please take note na ang bakterya ay maraming uri. Therefore, kailangan magpakonsulta tayo sa doktor para alamin kung anong klaseng bakterya at kung anong klase na antibiotic ang ibibigay natin sa pasyente. Kasi there are some agents, bacterial agents, that are sensitive to specific agents. Kung mali ibigay natin at hindi natin natapos ang gamutan, alam nyo ba na yung bakterya ay matalino din, that later on they will mutate and evolve to something else na hindi na ang antibiotic maging epektibo sa kanya. Kaya yun ang dahilan na ingatan namin doktor na bago magbigay ng antibiotic, alam namin na maging sensitive ang bakterya dito at hindi magkaroon ng resistance. Ganda ng paliwanag. Ulit, Miss Jackie, imagine. Gusto niyo talaga maging doktor? Nag-dial dito. Ayan. Kita mo na yan. Being a doctor helps you understand kung bakit bibigyan lang natin ng antibiotic isang tao kung pwede. That is the Okay. reason why being part of our awareness is to teach our public about antibiotic stewardship. Ayan. Alam mo kasi, Miss Jackie, mayroon akong mga nalalaman dahil sa kaiinom niya ng kaiinom ng antibiotics. Alam mo, may mga organs na affected na. Yes. Yung mga ganyan, actually. nabilitaan natin yan. Sige, Miss Jackie. Doc, maraming salamat dito sa explanation nyo, pero marami pa kaming mga tanong dito, ha? Tandaan nyo po, pag nag-mutate yan, may resistance na, naku po, may problema tayo dyan. Kaya kinakailangan, lagi magtatanong doon sa doktor. Ano po, dahil maraming uri daw po ang bakterya. Mas mainam na mayroon pong konsultasyon sa mga doktor na katulad ni Doc Benedicto. Miss Jackie, let's Yes. proceed po. Thank you. Yes. Thank you po, Miss Annie. Okay. Ang susunod na katanungan, no, paano naman po, kunyari, gaano kalala ang magiging, ito yung sinasabi ng antibiotic resistance, no, dito nga sa Pilipinas. Kung ito po ay, paano nakaka-apekto itong yung paggamot sa karaniwang infection? Ano po yung... Okay. Sige po. Yeah. Ang antibiotic resistance ay isang health problem not only here in the Philippines but across the world. Reason, pag nagkaroon ng resistance ang bacteria, hindi na natin magamot ang infection. Lalala lang and it will cause death. One of the examples na kailangan natin maintindihan specifically in the Philippines is the resistant TB. Tingnan mo hanggang ngayon, even how many centuries already, we have not curbed TB.
it's because of the resistance. Reason, lahat ng mga tao hindi natapos ang gamutan sa TB. And that is one of the things that we want to tell everyone, na kung umiinom kayo ng gamot, pakonsulta sa doktor, kung sinasabing mag-follow up tayo para alamin natin na totally nagamot kayo sa antibiotic na binigay natin. And another danger, there are no new antibiotics for the next 30 years. At kung may resistance tayo, yung current na gamot natin sa ngayon will not be able to be used in the 30 to 40 years now. So therefore, bacteria will succumb us into severe infection and will cause a lot of fatality. So that's the danger. That's how important we should consult our doctor before taking antibiotics. Okay, Miss Jackie, yung sinight na example, yung sakit sa TB, na produkto na may resistant yung yung bacteria. Doc, pwede niyo po bang Yes. ipaliwanag sa atin? Sabi niyo, sa loob ng 30 taon, wala pong antibiotics. Anong ibig sabihin? Hindi makakatuklas ng panibagong antibiotics? Paano nga po ito inaaral para mag-develop ka ulit ng antibiotics? Ito ba'y base doon sa mga natuklasan? Ito, hindi na ito. Resistant na itong tao na ito sa gamot na ito. So, ibig sabihin, i-report din po ba yan? Paano malalaman? Nakukulate ba yung ganong klase mga information, Doc? At kanino ito sinasubmit para mag-aral ulit, para makatuklas ng panibagong gamot? Ito yung mga naglalaro sa isip ko ngayon, Doc. Benedicto, sige nga po. Educate us on this, please. Thank you. Okay. Ang pag-discover kasi ng gamot sa antibiotic is that kailangan makakuha tayo ng molecule na very sensitive sa bacterial cell. Which means na yung gamot na yun is makapatay o maka-inhibit ng paglaki ng bacterial cell. Unfortunately, ang bacterial cell is similar to human cell. So therefore, kung makadevelop tayo na antibiotic na bago sa bacterial cell, kailangan sa bacteria lang siya effective and it will not affect human cell. Which means na yung antibiotic na yon will only affect the bacteria and not the human cell. Unfortunately, currently in the pipeline of the pharmaceutical industry to discover this new drug that are only effective for bacteria but safe to human, we don't have that yet. Kaya inaalagaan natin na wala pa tayong nakita na ganun ka-sensitive na molecule pero safe sa human. So what we have right now are just combining the antibiotic to make it more effective to the current portfolio that we have so that may magamit in the future. Pero yung bagong molecule, we don't have that yet. Thank you very much. Hindi ko alam kung professor ito si Doc Benedicto, Miss Jackie? Ang klarong-klaro magpaliwanag. Professor po ba kayo, Doc Benedicto? Yes, I'm a researcher. I'm an author of the book and I came from pharmaceutical industry. Yeah. Galing naman. Salamat Very sa Diyos. good. Thank you. Ayan. Doc, sandali lang po. May tanong pa dito si Miss Jackie. Miss Jackie, please Yes. go ahead po. Yes. Thank you. Thank you po, Miss Annie. Dr. Benedicto, bakit naman po mahalagang tapusin nga itong gamot na nireseta po ng doktor kahit na tila wala nang nararamdaman na sintomas? Kasi yung iba, sasabihin nila, tapos na, di ba? Parang after 3 days, parang medyo okay na ako, hindi ko natatapusin. Di ba? O kunyari, example po natin, kunyari, sa pagbubunot po ng ipin, pagkatapos noon ay parang okay na po ang pakiramdam. Bakit po kailangan pang tapusin itong antibiotics? Thank you po, Dr. Benedicto. Yes. Kailangan natin tapusin yung antibiotic ng 7 days or 10 days depending on the advice of the doctor. Reason, kasi kailangan natin mapatay yung antibiotic totally for that period of time. Kasi kung hindi natin mapatay, matalino yung bacteria. Gagawa sila ng paraan, they will mutate into something that they will defend themselves. Para in the future, pag na-expose sila sa similar na antibiotic,
they know how to defend themselves. So they are even more clever than human beings. So kailangan, when we take the antibiotic, we will ensure to complete them kasi pag may survivor sa kanila, they know how to mutate and defend themselves from the antibiotic. That's why pag sinabi ng doktor, tapusin ng 7 days and mag-follow up kayo, you have to come back because the intent is for them to know na totally hindi mo na kailangan ng antibiotic. Grabe, So no, Miss they are Jackie. small bacteria, but they are more intelligent than humans. Grabe, no? Parang nakakatakot sila. Hindi ko... Nakatakot eh. Oo. Ha? Pagka may naiwan, mag-mutate yan at kaya nilang i-depensa yung kanilang mga sarili. Ibig sabihin, ano kaya mga armas ang gagamitin ito para... Yes, Miss Annie. Tapos gagawa pa sila ng panibagong sakit. That's correct. O, diba? Imagine, Yes, mag-mutate. Mhm. Ibig sabihin, dadami ulit sila. Naku po. Okay, Doc, may mga pagkain ba o inumin na dapat na iwasan habang umiinom ng antibiotics dahil nakakabawas? May naririnig tayo para nakakabawas sa epekto ng iniinom nating gamot na yan. Most of the antibiotic, pag ininom natin, irritant siya sa stomach natin. Kaya sometimes you're advised to take meals para hindi ka magkaroon ng gastric upset. In some instances, meron mga antibiotic na pinaprocess ng kidneys. So, kailangan uminom tayo ng maraming tubig para hindi din ma-overload yung ating kidneys. So, what I'm trying to drive is that please, when you take antibiotic, it's not about the infection alone. It's about the advice of the doctor on the proper use of the antibiotic para yung side effect niya, yung effectiveness nito will be properly taken by you based on what the doctor will tell you. Okay, thank you for that, Doc Benedicto. Miss Jackie, sige, habol pa tayo ng mga tanong kay Doc Yes. Benedicto. Thank you po. Thank you po, Miss Annie. Dr. Benedicto, paano naman po naapektuhan ng antibiotics yung balanse po ng yung good at saka ng bad bacteria sa ating katawan? At bakit po ito dapat pag-ingatan? Dr. Benedicto? Okay. Yes. Ang katawan natin, meron tayong flora. We call them normal flora or normal bacteria or microbiome sa tiyan natin. These are very important because they provide vitamins, they provide enzymes for digestion, or even a protection. Pag umindi are considered to be good bacteria. Unfortunately, these bacteria are also sensitive to antibiotic. Kaya pag sinabing 7 days lang, ang intent is not only to kill the bad bacteria, but also to protect the good bacteria in our body. Kaya tingnan niyo, pag uminom kayo ng antibiotics, sometimes nagda-diarrhea kayo because the side effect is that they kill the good bacteria that protects the intestine. So it's very, very important that when you take antibiotic, please consult your doctor. And take note, every individual has its own reaction to a medicine, not only to antibiotic. So kung anong experience ng isa, hindi mo rin na-experience to. That's why we try to advise patient. We develop our own regimen to the patient depending on your physique and profile. Kaya individualize ang treatment. That's why it's Ayan. very important that you consult your doctor even at the health center level. Okay. Consult your doctor, bago uminom ng antibiotics. Now, Miss Jackie, ang tanong ko kay Doc Tama. Benedicto, ano ang pwedeng gawin ng pamahalaan at mga health workers as well para mapigilan po ang self-medication at ganun din yung misuse ng mga antibiotics na Doc Benedicto? Thank you. Ang Department of Health, ay meron tayo antimicrobial stewardship program. So, even all hospitals and all health facilities across the country are being told to have a policy on the proper use of antibiotic. In fact, in the hospital, you cannot use yung mga matataas na uri ng antibiotic
without the clearance of the infectious disease specialist or expert, or even us from the microbiology prior to the use of the antibiotic. So that's one way. Number two, we keep on telling the public, like what you're served, through your program, to make people aware that antibiotic is important. We need to protect them. We need to ensure that we have to use them rationally. So that's how Okay. the way the government and the public sector are trying to combat this unrational use or irrational use of antibiotic. Thank you very much. Naku po, Miss Jackie, napakahalaga itong mga information na nakukuha natin kay Doc Benedicto. Oh, kung ito ay practice ninyo, naku, tigilan nyo na yan. Okay. Hindi makakatulong yan. Miss Jackie, sige po. Alam ko, mayroon ka pang gustong ihabol. Go ahead, please. Yes. Thank you. Thank you po, Miss Annie. Dr. Benedicto, ano naman po ang mensahe ninyo sa mga Pilipino para mas maintindihan ang tamang paggamit po ng antibiotics at mapanatili yung kalusugan po ng lahat? Thank you po, Dr. Benedicto. Ang antibiotic is an important tool for us. Kaya, before taking antibiotic, don't consult your neighbor. You can go to the drugstore, and ang matinong drugstore will not provide you of the antibiotic. They will educate you and refer you to your doctor. That's why when you go to the drugstore, look for an antibiotic, they will ask a prescription. The purpose of that is for you to be assessed by the doctor if antibiotic is required to you or not. Number two, listen to radio program like this. This will help you make your decisions appropriate as an individual. And I'm happy that you take this as part of our New Year's gift to our camaraderie here in the Philippines, so that we can truly make a difference in terms of the health of the people through this antibiotic stewardship campaign that we have. Thank you so much! Malaking tulong yung mga impormasyon na nakuha natin, and at the same time, napabatid natin sa ating mga kababayan. Again, warning sa inyong lahat, huwag po kayong mag-take ng mga antibiotics na walang prescription ng inyong mga doktor. Miss Jackie, pasalamatan na natin ang ating panauhin, napakahusay. Yes Doc po, Benedicto. ating professor. Tayo po ay nagpapasalamat sa University of Perpetual Help, Delta College of Medicine, Department of Microbiology and Parasitology, ang ating panauhin ngayong hapon. Chairperson Dr. Erwin G. Benedicto, salamat po sa Diyos and sana po sa uulitin. Thank you po, Doc. Maraming salamat. Happy holidays and thank you. Yes! Thank you! Happy It's my New pleasure. Year! Thank Maraming you. salamat po sa panguna ni Happy Kuya New Daniel Year. Rason. God Kayo po bless. yung nagpapasalamat sa inyo, Doc. Ayan, ha? Bumati na si Doc eh. Ilang oras pa po, pero ayun. Thank you very much po, Doc. Maraming salamat. Ayan, ha? Kahit na busy siya, imagine, ha? Pinagbigyan pa rin tayo. And syempre, meron tayong guest coordinator dyan. Sino yung Of masipag natin course. guest coordinator? Masyadong masipag, maski medyo hindi okay ang kanyang pakiramdam, ay trabaho pa rin ang trabaho. Thank you, Sis Josa Ibanez. Get well soon. Thank you very much. Josa Ibanez, maraming salamat. Mga kasambahay, again, short break lang ito at agad magbabalik ang serbisyong bayanihan. Welcome back muli mga kasambahay at namang alamin kung paano tayo nakatulong sa isa nating kababayan. Dito lamang po yan sa Bayanihan Update. Dahil po sa napapansing pagbabago ng behavior ng isang ina ni Ginoong Romel, nais niya itong ipatingin sa isang espesyalista. Subalit dahil po sa kakapusang pinansyal ay hindi niya ito magawa. Kaya naman atin siyang tinulungan at awa po ng Diyos ay nasuri na po ni Dr. Tancho Chong, ang ating neurologist psychiatrist, ang ina ni Ginoong Romel.
At sa pagkakatong ito ay ating pakinggan ang kanyang ipinaabot na mensahe. Ako nga pala po si Romel po. Ito po kami sa lugar ng Valenzuela. Karaniwang mamamayan lang po kami. Madalit salita po indigent people po kami. Mga mangyan po, parang ganun po. Tungkol po sa kalagayan po ng mother ko at sitwasyon para po sa kalusugan niya, kundi po pang nutrition niya. Meron po siya yung sakit na ngayon lang na pangalanan, dementia po. Kasi wala naman po kami pampakonsulta. Ngayon lang po na pangalanan yung dementia niya, vascular dementia daw po. Opo, sa tulong at awa po ng Diyos, natignan po siya, naresetahan po siya sa kalagayan niya. Laking ginawa ko para sa kanya at sa akin na rin po. Kasi pareho kami nahihirapan. Pagka meron po siya sa gabing mood na hindi maganda, pati rin ako, damay din po. Parehas kami puyat. Parehas kami nagsasawayan. Kay doktor po, malaking po siya sa amin. Dahil po alam niya po kaagad yung ni nanay. Pinpoint niya po kaagad yung sakit niya nanay. Mga tumulong po sa amin. Salamat din po sa Diyos. Ang husay niya magsalita, Miss Jackie. Have you noticed that? Yes. Ayan, Ang galing parang magpaliwanag. Vlogger. Okay. Ang galing magpaliwanag. Mr. Romel, ayan, naintindihan ko po yung binabanggit niyo. Napakahusay niyo magpaliwanag. Salamat po sa Diyos. At kami nagpapasalamat dahil naidulog nyo ang problema ninyo. Salamat sa pagtitiwala dito sa Serbisyong Bayanihan sa programang ito ni Kuya Daniel Ason. Thank you so much, Miss Jackie. Finally, pasalamatan natin si Ginoong Romel. Yes, of course, Miss Annie. Actually, ako ay natutuwa dahil inaalagaan niya ang kanyang That's ina. correct. Yes, yun ang gusto ko. Kay Romel, maraming salamat po sa pagtitiwala rin dito sa Serbisyong Bayanihan. Salamat rin na tinutulungan mo ang iyong ina. Okay, and syempre tayo po ay nagpapasalamat sa ating Action Center Assistant, si Miss Sweet Dayan Kainya. Thank you, Sis Dayan. And of course, we'd also like to acknowledge yung MCGI, Members of the Church of God International, and syempre ang ating neuropsychiatrist, si Dr. Tancho Chong na napakabait. Thank you po, Dr. Tancho Chong. Thank you po, Dr. Tanto Chong. Thank you, Doc. Napakabait nitong doktor na ito. And Miss Dayan Kainya, maraming salamat. Mr. Romel, thank you so much. Ayan. Thank you. Maraming salamat sa Diyos. Miss Jackie, sa mga may nais na iparating sa Serbisyong Bayanihan, narito po ang mga numero na maaaring yung tawagan, padalhan ng mensahe. Pero, office hours lang po. From 8 o'clock ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes po yan hanggang Friday. UNTV Action Center mobile number. For Globe subscribers, 0906-438-5597. Ang UNTV Action Center landline naman po ay 8396-8688 local 3102. Narito naman po ang UNTV News and Rescue 24/7 mobile number. Ang smart po ay 0930-987-3735. Thank you po, Miss Annie. And for you to be updated, mga kasangbahay, manatili pong nakatutok sa Serbisyong Bayanihan mula alas 4 po ng hapon hanggang alas 5:30. Every weekday po yan. Ito po ay simulcast over UNTV Channel 37 at sa Radyo La Verdad 1350. And if you've missed our live programs, maaari niyo pong balikan ang aming episode sa aming official Facebook page. Please search Serbisyong Bayanihan sa search box. Pwede rin po sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Please search UNTV News and Rescue sa YouTube search box. Thank you. Maraming salamat ulit doon sa ating mga kababayan. Manatili lamang po kayo nakatutok dahil alam mo naman, Miss Jackie, kahit ngayon ay 31st, di ba po? 31st, syempre. Doon sa mga kababayan natin na nanghihingi ng tulong ay magtatanong yan, paano yun? Kinabukasan? Paano yun? Anong gagawin? Di ba po? Basta office hours lang. Office day, syempre. Ayan. Okay. Ano pa ang pwede natin may pagbigay alam doon sa ating mga nakikinig at nanonood? Mag-ingat lamang po kayo dahil syempre kung kayo naman nagagamit. Kami lagi sinasabi namin ni Miss Jackie kasi hindi namin hilig yung mga nagpapaputok. Di ba po? Yes. Ayaw namin ng ganyan. Di ba? Pero kung mayroong mga kasamahan kayo na ganyan at ayaw magpasaway, nako, simplihan nyo na po. Ito na. Simplihan nyo na po, ha? Pwede naman kayo maglagay ng tubig. Yan. Para kunwari ay wag lang nagdidilig mapaputok. ng gabi. Mga tipong ganon. Ayan. Pero Miss Annie kasi, alam mo,
nagsusunog lang kayo ng pera. That's Totoo yan. Literal. At hindi mura ang mga paputok. Mahal. That's correct. At isa pa, Miss Jackie, imagine, marami pa mga lugar na at this point, hindi pa sila nakakabangon. Yung rehabilitation, napakahabang usapin yun. Yung iba, I do not know kung completely yung mga nasa evacuation center ay nangawala na sila. Dapat siguro mag-ipunin nyo na lang. Di ba po? Totoo, Miss Annie. Pwede naman maging masaya na walang That's paputok. correct. Ayan. Okay. At hindi totoo na kaya ka nag-create ng ingay dahil gusto mo Mawala yung mga Mga masasamang bad spirits. Ipagdasal na lang natin sila. Grabe po yan. Hindi walang basis po yan, ha? O, sige. Miss Jackie, sa pagkakataong ito, gusto muli natin magbigay ng paalala dun sa ating mga kababayan. Ang Serbisyong Bayanihan, gusto namin magpasalamat. Alam niyo kung saan. We would like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at rivervalleyECSC.com. Yes, thank you po, Miss Annie and Serbisyong Bayanihan. Would also like to thank Soxargen General Hospital for inquiries. You may visit their website at sgh.doh.gov.ph. We don't have time, mga kasambahay. Ang katotohanan ay katotohanan na talagang tapos na. This is the last day of the month. Okay, of the year. Yes. Okay. Pero bago tayo tuluyan magtapos, mga kasambahay, sa araw na ito sa ating Serbisyong Bayanihan, narito muna po ang ilang karunungan mula sa Biblia. Roma 6:13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa patay at ang inyong mga sangkap na pinaka-kasangkapan ng katwiran sa Diyos. Napakaganda nito, Miss Jackie. Sa wikang Ingles, ano naman po ang sinasabi dyan? Thank you, Miss Annie, from the Romans 6:13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Miss Yes Jackie. po, Miss Annie. Thank you, Miss Jackie. Ulitin ko, maraming salamat sa pakikipagtiyaga nyo dito po sa amin. Salamat sa Diyos, BFF. At we don't have time. Wala tayong sapat na panahon na magtalamitam. Ganun lang, ha? Pag nakikita kita sa screen, ganun lang. We cannot even say hi o ganun. Thank you very much, ha? Nakasama ka namin dito ngayon live. Most of the time, it's Yes, sa Zoom. Yes Ayan. po. Malay natin, by year 2026, live na. O, sige. And Miss Annie, gusto ko rin humingi ng pasensya kung madami akong mga nagawang kamalian. Salamat po na nandyan po kayo. Ginagabay ako at kinokorekt ako. I'm very appreciative of that. And salamat po sa buong staff ng Serbisyong Bayanihan sa buong taon, sa lahat ng tulong, sa lahat ng ginawa, lahat ng pagod. Miss Annie, lahat ng tulong, lahat ng tiyaga. Yan, maraming salamat sa Diyos. Really, salamat po sa 2025. Salamat po sa inyo, sa lahat ng palaging nakatutok. My mommy, of course, Mommy Popsy, thank you for always watching. Mami Papsi, thank you again Thank for you po. always watching. Thank you. Yes, thank you talaga. Ito lang talaga, maski lahat ng mga noontime shows ko noon, hindi niya masyado pinapanood. Pero ito palagi niya pinapanood. Mami Papsi, thank you. Thank We you love po sa lahat. And happy New Year, no? Ipagdasal po natin ang Pilipinas. Salamat Yes. po sa Diyos. And of course, kay Kuya Daniel Razon. Maraming salamat po, Ate Ardeen. Salamat po sa lahat. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po, and happy, blessed New Year. Kuya, salamat po sa Diyos. Patawad sa aming mga pagkukulang. Mula sa aming puso, mula sa puso ko po, ang aking pagmamahal sa inyo po. Salamat sa Diyos, Kuya. At ang aking panalangin, naway lagi kayong ingatan ng Diyos. Salamat sa Diyos. And of course, anong tawag dito? Ambassador Robles. Yes, palaging Amba, nanonood. thank you so much. Yes, Ambassador. Thank you very much. Maraming salamat po. Ayan.
And of course, dito sa Action Center, ang ating head, walang iba kundi si Rom Travallo, kasama diyan si Dayan Cainia, and of course, si Shane Bodalon. At kasama ko naman sa Radyo La Verdad 1350, of course, kasama na dyan ang RMB namin, Josa Ibanez. Yes, Ayan. Josa. Thank you very much, Josa. Super sipag. Ayan, yung nanay niya, binabati natin, get well soon po. Si Ian Macalanda, thank you, Ian. Yes, Ian. Kasama natin syempre dito ang ating palagi ang kasama, si Aljan Lozano. Aljan. Thank you very much, Aljan. Kasama din syempre si Carl. At si Miss Lynn Apinado, Of ang course, ating Miss EP. Lynn. Thank you very much, Miss Lynn. Si Miss Jillian. Lynn, yes, si Miss Miss D. Jillian, Si Miss Kay. D, Si Vivian. Vivian. Sa inyong lahat. Si Level Richelle. Ayan, sino pa? Ayan, si Ivy. Sa inyong lahat Yes, yan. Ivy. Si Maricel. Richelle. Jean. Mayroon pa ba? Ayan, si Gian Bugtong. Ayan, kung may nakalimutan ako, patawad po. Of course, diyan sa control. Nariyan si JC, si Rap Rap, si Isong. Ayan, sino pa ba? Adrian Karumba, Adrian Isip, si Engineer Si Graces. Adrian Isip. Mga taga-IT, Miss Jackie. IT, okay. Si Arian, si Cardo, si Kath, si Lawrence, si Rap Rap, si Richie, si Niel. Ayan. Of course, nariyan si Belinda Aquino. Yes, Yan. pinsan. Belinda Aquino, kasama dyan, syempre dyan si Jen, Rodrigo, Olan, Marvin J. Yan, si Luel. Ayan. Yes. Okay. Si Roland. Ayan. Baka may nakalimutan pa dyan. Si Nars. Ayan. Si Lani. At syempre, ayan, si Thanos. Minsan nakikita ko dyan. O, sino pa? Kung mayroon pa ako. Of course, ang ating Vice President, Attorney Ruth Soriano. Yes, Thank you Attorney very much, Ruth. Attorney Ruth. VP Miss Ruth you. Soriano. VP Joseph. VP Joseph, VP Jerry, VP Bong, VP Nolly, of course, si GMJ. GMJ And of Eusebio. course, si Miss Nina Domingo. Yan. Salamat po sa Thank you very Diyos. much, Ma'am Lina. Of course, kay Ate Arlene Rason. At Ate syempre, kay Arlene. Mami Beth Rason, Mami Beth, and kay Brad Daddy. Maraming salamat po sa inyo. Sa Mami ni Attorney Ruth, thank you so much. Sa lahat po, ayan, of course, I'd like to say hi to my family. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, mga kasambahay, sabi ni Jillian, okay na po yun. Mga kasama ko dito sa social media department. At syempre, nariyan ang production department, news department, sa inyong lahat. Mga editors natin, thank you. Maraming salamat. Mga correspondents natin, salamat po sa Diyos. Mga kasambahay, final na ito. Wala na tayong oras. Salamat sa Diyos, mga kasambahay. Hayaan nyo kay aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil kami, inyong kabalikat sa buhay, maasahan at tunay. Ako po, si Annie Rantoy. Of course, ang ngalan ni Manuel Ricuenco, Tanaw-Tanaw, kasama ko po live in the studio, Miss Jackie Aquino, maraming salamat! And of course, Attorney Dotgan Caico, sa pamumuna po syempre ni Kuya Daniel Rason. Kuya, salamat sa Diyos! Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalaghan. Salamat po sa Diyos, and to God be the glory. Bye po! Salamat po. sa Diyos!